Po ay naglagay ng kaunting abono dito, potassium, pampalaki ng bunga, ay pampalaki ng magiging niya, root natin ko mga farmer. Naitanim din pala ni Kongkong, ang galing talaga. So ito, rambutan, 1, 2, 3 dito na din yan, kasi ang rambutan po gusto niya ng lilim, kaya inaano natin yan dito. Tapos avocado, sorry, ito yung seedless. McKinney ayan, magandang buhay mga farmer. Tayo po ay naglagay ng kaunting abono dito, potassium, pampalaki ng bunga, ay pampalaki ng magiging niya, roots. Kasi ito po ay radish. Yan, ito, ayan yung kulay na yan. Yan yung mga linagay natin. Lang, di ko alam kung nahuli na ba, kasi ngayon ko din lang naisipan. At tawa-tawan dami. Ngayon ko din lang po naisipan. So ayan, hopefully hindi naman po huli. Pero mabilis talaga to, speedy talaga. Mga 1 month, harvest na tayo mga farmer. Harvest na tayo. Bumili ako ng spinach. Tumubo na pala yung tinanim natin. So ayan po, dito sa gitna, linagyan ko yan kahapon. Medyo mahirap tunawin yan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tip. Kung gusto nyo pong, ayan naman kasi gusto kong maging medyo matagal niya masipsip. Pag dinidilig, unti-unting malulusaw yan. So ang tip pala nito, kung gusto nyo pong mabilis niyang ma-absorb, ay ninyo, tunawin nyo overnight. Tapos pangdilig ninyo. Ito yung ating hindi ko po alam kung anong mangyayari dito sa ating experiment na ng sibuyas dahon. Ang mahirap talaga to, kaya pala mahirap siyang hindi kasi natin linya ito Karamihan pong nabibili ko ngayon walang ugat, kasi yung nire-replant uli nila. Halos walang ugat no nasa palengke ngayon. Hindi lang ako nakapag-vlog vlog sana ako, nagmamadali kami dahil vlog ceremony nila. Maaga na naman. Ayan. Pero nakapag-harvest naman tayo nung nakaraan natin. Mga natin na sibuyas dahon. Palinis natin to. Busy lang talaga Ngayon po ay magtatanim kami ng mga avocado. Ang avocado natin, tatanim na natin. Rambutan, mga para madali na. Si Kongkong, pupuntahan natin mga farmer. So ayan, ito nga yung ligaw-ligaw, tingnan nyo. Ayan palang kalaki yung sibuyas yan, dahon ng sibuyas. Ito yung ating pechay na talagang napaka hirap lumaban ng patas. May mga uod nang kumakain. Talagang hirap pero pinitikan ko yan kagabi dahil sabi ko, pag may nakita na kayo, mustasa walang problema medyo kahit isang beses ka lang dyan. Pero pag may nakita po kayo, kunyari dito may uod dyan kumakain, pag hindi nyo po tinanggal o kaya pinitikan ng konting ang bilis gumapang, lalo na pag dikit-dikit na sila. Yan ang tip ko sa inyo. Yung kangkong, pwede na pong kuhanan yan. Ayan next week bibigyan ko si mama, paborito niya din yan. Tapos ito, kasi pinitikan ko din to ng konti, pero ito hindi na, kasi ito haharvestin na po itong 3 linya. Ito na yung pangsigang natin next ngayong weekend. Ito hindi ko in-spray, pero ito in-spray ko ng konti kasi tingnan nyo, mayroon na din umaasungot. Pero konti lang, very light po yung linagay ko, para hindi naman talagang mahirap. So ayan, ito po yung tinatambakan, nakakalusot pa rin yung tubig. So ito,
Marami pong salamat. Ang dami pong nagsesend sa amin ng messages, mga ideas kung anong maganda dito. Pag nalatag na po natin yan, ayos na natin, titingnan po natin kung anong pwede natin gawin dito. Pero gusto kong lagyan ng konting halaman din dito para mga gilid, kasi magkakaroon pa siguro to ng baka, kubo, di ba? Kubo, favorite natin yan boy kubo tayo boy kubo. Hindi, kasi ang plano natin dito maganda. Kung suswertehin tayo paunti-unti yun naman ang ating gagawin. Pero hintayin muna natin yung may set up muna natin yung parking sa kainan, etc. Kung ano man po ang kikitain, paunti-unti lalagay natin dito. Sana magtuloy-tuloy. Papatubig tayo. So ayan, nagpapahukay na kay Kongkong, kasi sabi ko kung ilang buwan na wala pong nangyayari, pa natin na ililipat. Kailangan na natin gawa ng paraan talaga. Laki-lakihan mo na Kong ne. Bagay malambot pa naman yung lupa, no? Okay, malambot yung lupa. Maganda nga sana yung doon, no? No? Yung maganda. Pero okay pa yan. So, nandidiligan lang to kuya. Ha? Yung lupa ang tigas-tigas yan, malalambot yan. Ha? Malambot to kuya. Oh. Laging nadidilig. Sige nga, huntog natin yung sarili natin kung lalambot. Ang tigas yan. Ang lupit nito. Tingnan mo, ibang klase itong lupa na ito. Mano din to kuya. Pag Pero wag mo isisingit yan, ha. Yung buwag ilalagay natin. Yung doon siguro. Parang bato yan Pero isasabog natin dito yung mga anong yon? Yung mga uling na dito. Yung kuya. para malinis na rin doon. Ayan na ako kay ate mo kalat nung ano doon. So ito yung space. So pwede na. 2 rambutan. Natanim mo na yung isa. 2. Baka masakal ha? Kulang tayo ng ilang hose ang kulang natin? Dala siguro kuya, ay 2. 2 pa, no? Para at least abot lahat. Di na ililipat ng ililipat, no? Kung ano, order tayo sa Shopee ng yung nakita ko na hose. Taas na ng tubig, ganda. Imagine po pag tinaas pa natin yan ng kaunti. Tataas pa po natin ng kaunti yan. Ganda ng tingnan. Nasa alang-alang natin yung lalim ng pond. So siguro mga 30 inches more. Pwede na siguro. Para at least yung pinakamataas nito, yun naman ang pinakamababa nung gagawin ni Bebeng, kung ano man ang gusto niyang gawin doon na pool or tinatawag niya na paranum daw sa Kapampangan. Pero kung ako kasi, kung hindi ganun din naman. Pero parang ano lang talaga siya, hindi siya maganda naman ang idea ni Bebe. Parang swimming pool din ang mangyayari. Hindi siya magmumukhang swimming pool, parang mga bato-bato lang daw na alam niyo. Iba utak nun Kaya hayaan na lang natin. Ayan yung ating mga avocado dito na natin itanim. 4 na yun, bali 4. Tama lang yung spacing. Mailipat na natin. Tapos pag may permicast na tayo, unti-unti anuhin na natin, lalagyan po natin yung paligid niyan. Tapos ito, mapataba natin yung lupa dito, kasi dito din tayo magtatanim din ng mga tanlad din siguro. Ayan, yun sa may mga gilid, para kung at least kung mabilis lang magdilig. Kung mataas yung tubig, gaganunin mo lang. Dami kong ayungin kumakain sa mga bato-bato, kaya lang hindi lumalaki. Parang iba talaga, gusto talaga nila
Baka gusto po nila malalim, di natin alam. Bagal po ang laki, pero lumalaki naman. Kasi may pumunta dito, nag-alaga din pala siya sa concrete. 2 taon daw hindi lumaki. Mahirap kasi sa concrete, gawa na unang-una yung oxygen doon limited po. Nahihirapan talagang lumaki. Kaya nga gusto ko din magkaroon ng solar ano din na yung tuloy-tuloy sana may oxygen na alam niya, may gumagalaw yung tubig. Baka yun din ang kailangan ng ayungin. For sure. Dahil isda yan, di ba? Nakita nga ako yung paikot nung ano, gumagana, ganda siguro. Kaya lang ano, syempre gastos yan. Yung kambing pag umiyak, alam mo taong tumatawag ano? Na, oh. Dito matigas ata ah. Kung ah. Mukhang ang itatabon mong lupa doon, kuha ka na lang doon kartilya mo kong yung no? Oo, kuya. Yung pang tabon mo para at least yung gagalawan niya magandang. Mas maganda kasi to Matigas dito, yung ano. Medyo laki-lakihan mo na lang yung hukay. Ito kasi mas maganda. Kailangan natin ng maganda-ganda. Ito palagay ko nasa ibabaw pa itong lupa na to. Nasa ibabaw. Garden soil talaga siya. Ito pangit na naman. Ito pwede. Ito medyo maganda. Hindi siya ganun ka ano. Yan o. Medyo may mga ano pa nga. Mga ayan, pwede siya. Pwede. Tante makakagalaw yung ito ano to, ibang klase naman to, para naman tong sandy, maganda din to. Actually maganda din to. Yung hinulog dito maganda. Ito alam ko maganda to. Dito kami kumuha ito maganda to. Napitpit lang. Meron ako nakitang video, yung avocado niya laging namamatay pag medyo malaki na. Yun pala yung ilalim clay type, so nagkakaroon ng water logging sa ilalim, so ayaw na ayaw po ng avocado. Ngayon nakikita niya bakit namamatay, nagpe-fertilizer lahat, everything namamatay. Yung pala nung hinukay nila, clay type yung lupa, so yung tubig naiipon po doon, parang nagkakaroon siya ng nagkikip niya parang pond, parang ganon. Yun ang reason. Kaya dapat talaga kilala mo yung lupa mo. Yun ang bakil-bakil Mahirap din ang dahon ng saging, Kong, no? Tingnan mo, kahit amihan lang, nababasag talaga, no? Na hangin-hangin lang, no? Oo, kuya. Talaga yung mga magaganda lang yung ganito. Pero yung lalo na pag tapos ng bagyo, no? Anong patay? Ha? Anong Punit-punit. Ano pa ba yung mga doon? Yung nyug, pwede mo nang padala dito yung patulong ka. Kaya ba ng motor, no? Na kolong pati mga nyog lagay mo na dito sa may mga para pag nagdidilig. Langka pa, dito na rin natin itanim yung langka. Ayan, balikan natin yung wala din, hindi na naman po natapos. Hinugot si Kongkong doon sa nirarush na sinesemento. Kailangan po ng manpower. Yan Ay, sorry, excuse me, grabe, hatching ko mga farmer. Naitanim din pala ni Kongkong. Ang galing talaga. So ito, rambutan 1, 2, 3. Dito na din yan kasi ang rambutan po gusto niya ng lilim. Kaya inaano natin yan dito. Tapos avocado. Sorry. Ito yung
seedless. Ito yung Hass. Ito yung seedless pala. Nasaan ba yung ano? Tama, seedless yon. Dalawang Hass. Ito yung Hass pa na galing din doon sa taas. Ito yung galing doon sa taas na linipat. So okay na tayo. Ayan na po. Nakatanim na. Tapos yung langka, hindi ko pa po alam kung saan isisingit. Baka dito na din. Yung ating ivyark, yung doon. At ano pa ba? Yung yellow kayumito, gusto ko doon sa corner ilagay. Gusto kong ilagay yun doon sa corner kasi pag lumaki yun, magbibigay po ng shade sa dito sa magiging parang swimming pool ba. So makakapagbigay ng shade. Kasi hindi naman po tayo pwedeng magtanim ng malaking puno doon eh. Like acacia, ang ganda sana. Pero yung acacia dito, ayan, mapahintay, palakihin natin yan. Mag-cover ng malaking area yan pagka lumaki na. Mabilis lang po ang acacia. Kung yan ay, di ba? Kahit sabihin mo mabilis, hindi natin masabi ang panahon. Basta yan, tanim natin yan at nabuhay naman yung tinanim namin ni Kong Kong. So tapos yung nyog dito na din siguro, pero hindi pa natin may tatanim. Pinapadala ko na nga dito at at least madidilig-dilig din po. So ayan, hanggang dito na lang. At least finally at tanim na po natin. Nako, nagkakatay na sila. So ayan, maraming salamat po at magandang buhay.